Go ahead, JP. Rosalie, itong recipient natin dito sa Quezon City ay mag-asawa sila na nangangalakal. Itong si Ate Joanne at saka si Aldrin. At kapag tayo nagsushoot ng stand-upper natin dito sa Quezon City, sa Maynila Road, nadadaanan natin sila. Sila yung mga informal settlers o dito lang sila nakatira sa may gilid ng kalsada sa Nia Road. Nakita natin nung dumaan tayo dito, yung kanilang ginagamit na bisikleta na merong sidecar, sira na. Tapos ginagamit nila yun sa pangangalakal. Pero napag-alaman natin na yun pala ay nirerentahan lang nila. Kaya lang nung nasira nung nakaraan, hindi na nila magamit tapos kinuha na ng may-ari. Ang sistema nila, yung ganitong parang sidecar na nagagamit nila sa pangangalakal, nirerentahan nila yon ng 50 pesos kada gamit nila sa pangangalakal. Ayon kay doon sa asawa ni Kuya Aldrin na si Joanne, mas mabilis sana silang makakapangalakal kapag meron silang gamit na sidecar. Pakinggan natin yung naging panayam natin sa kanya. Kasi yung kariton po namin, maano yung gulong, hindi pwedeng pangkalakal. Lagayan lang po ng gamit. Pag kariton kasi sir, mabagal, hindi kagaya ng sidecar. Mabilis lang siya. At Rosalie, kung mapagkakalooban nga sila nitong sidecar, ayon sa kanila, magagamit nila to dun sa kanilang pangangalakal. Mga 3 beses pwede silang makapag-ikot at makapagbenta doon sa junk shop. 3 beses sa isang araw. Kaya ito yung kanilang nakikita na pangangailangan. Kapag gano'n, mas tataas yung kanilang pwedeng kitain sa isang araw. Yung dating 400 pesos na kita nila, pwedeng mas madagdagan pa. At kapag nadagdagan yung kita nila, pwede na silang makapagrenta ulit ng tirahan o ng kanilang bahay. Kasi nung lockdown, Rosalie, 2020, ay napaalis sila dun sa kanilang nirerentahan dahil nga wala na rin silang pinagkakakitaan. Tapos mga 3 taon na rin sila na dito lang na tumitira sa gilid ng kalsada. At ngayon mismo, itong ating sidecar na bago na pinagtulong-tulungan ng mga kasama natin sa news, ay sa UNTV News, ay ipagkakaloob natin sa kanila. Dito pupuntahan natin sila, Rosalie, at andito yung mag-asawa. Itong dala natin sa kanila, meron na rin itong kasamang grocery items at saka yung bigas. Andito sila, si Joanne tsaka si Aldrin. Pupuntahan natin. Ito mismo yung area na ito ng Nia Road, ay sa side lang siya ng corner ng EDSA tsaka Nia Road. Ito yung kanilang tinitirahan. Dito sila natutulog. Nasa harap ng isang building dito. At ito sila. At Joanne and Kuya Aldrin, ito po yung napagtulungan po ng mga kasama natin sa UNTV News. Meron po ba kayong mensahe po na gustong maiparating po? Marami pong salamat po sa mga tumulong po. Yun lang po. Basta bike po na binigay niyo po, malaki pong tulong po sa amin yan para po masahanap buhay po namin sa pang-araw-araw po. Marami pong salamat. Kuya Aldrin, pwede nyo bang ikwento paano nyo ba mapapakinabangan yung sidecar kumpara dun sa kariton po na ginagamit nyo po? Mas mapapabilis po kasi yung pag-ano po ng kalakal po, magganap pa. Kasi po, kung kariton po kasi ditulak po yan po, di pedal po, mas mabilis po yan kaysa po sa kariton na ginagamit po namin pang araw-araw po. So okay po yung sidecar po kasi mas maunahan po namin kasi yung truck po ng basura dyan kaysa po sa kariton, kasi yung kariton po ditulak po, yung sidecar po ipadyak po yan, mas mabilis po. Yun lang. Okay, at yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Rosalie. And sana maging kahit papano yung maliit na tulong sa ating mga kababayan na sina Mang Aldrin at Aling Joanne, yung naipagkaloob ng UNTV ngayon. Salamat, JP Nunez, nag-ulat ng live mula sa Quezon City.